Alam ba niyong ibig sabihin ng shalom? Peace. Okay. Malimit natin yung naririnig na bati. Sabi sa iyo ay, shalom, shalom. Okay? Malimit akong batiin dyan ng isang kaibigan ko na Kristiyano. I just wondered on what does shalom means. Nung pag-aralan ko yung shalom, mas malalim pala ibig sabihin nun. At titingnan natin yan ngayon. Lalo na sa panahon ito, kailangan natin yan. Di ba? Pag kayo'y nanood at nakinig ng mga balita, at kayo'y napadala sa mga balita, wala na ang kapayapaan na mangyayari sa inyong puso. Di ba? Sa Pilipinas, hindi na malayong magkagulo. Hindi na po malayo yun, kaya ipanalangin niyong mabuti. Mapagaya tayo sa Indonesia at sa iba pang bansa na dahil sa unrighteousness ng mga leaders, nagsimulang mag-aklas ang mga mamamayan. At nagsisimula ring maggirian ang NATO, Europe at saka Russia. Kasi pinapasok na ng drones ng Russia ang Poland. At the same time, meron din tayong threat dito sa atin, US naman versus China. At hindi ho tayo libre sa gerang yan kung matutuloy. Sabi ng Biblia, you shall hear of wars and rumors of wars. Nasa panahon po tayo ng birth pains. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus na this shall the beginning of birth pains or sorrows. Pero nasa panahon din tayo ng tribulasyon. Ang iba sa inyo ay alam yung balita na pinatay si Kirk ba yun? Pinatay? O yan. Sabi ko sa inyo, kayo talagang mga magagaling manood ng balita Hindi ko masyadong alam yan narinig ko lang sa misis ko at sa ilang kapatid. Sabi ko, mukhang outdated ako sa balita. Okay? So, sabi ng isang comment, tribulasyon. Kasi pag sinabi ng Biblia yung tribulasyon sa Matthew chapter 24 verse 9, yun na yung patayan. No? At may kasunod pa ho yun, yung Great Tribulation. Yun ang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Kaya, sabi natin, this world is not getting any better. Pero sabi ng iba, pag inisip mo talaga yung ganon nga ang lalagay sa isip mo. Yun ang reality na nangyayari. Yung ibang theologies ang sinasabi, pag inisip mo talaga yon, ganon yon. Pero isipin mo na yung paghahari ng Diyos ay kapayapaan ang dinadala. At totoo rin naman yon. Parehong totoo naman nangyayari yon. So we do not deny both. We accept both as existing realities. Ang isang maliwanag sa atin, we live in the most stressful moments of life. Sino po sa inyong hindi nakaranas ng anxiety? Kaguluhan sa isip at puso. Sino po sa inyong merong disorder? Nagulo na ng husto yung isip, wala na sa order. Pero ito yung common attack sa ating lahat ngayon. Diba? Lahat. Kuminsan yung simple sakit mo, wala nang papasok sa isip mo. O sino sa inyo nakaranas noon? Taas ang kamay. Yan. Sino sa inyong nagkakaroon ng anxiety dahil walang pera? Taas ang kamay. No, kayo mahiya, baka may mag-abot sa inyo Ayan. Pagka gano'n ang tanong, taas agad ang kamay. Diba? Ulitin ko yung tanong, sino sa inyo nagkaroon ng anxiety dahil sa walang pera? Yan. Wala akong nakikitang kamay.
Ang daming nagpapagulo sa ating isip at puso ngayon. Ang tanong, paano natin yan riresolbahin? Ang sagot natin ay di peace. Pagka magulo, ang opposite ay peace. Yan ang problema, kahit na alam natin yung peace, nagugulo tayo. So the thing is, how do we become peaceful? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Ang sabi sa Philippians 4, 6, and 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Punahin po natin na ito po ay isang kautusan. Ang inyong English translation ay, do not be anxious. Pero pag binasa po nyo yan sa literal na pagkakasulat, ang sinasabi roon ay, mag-alala kayo. It does not say, do not worry. It says, you worry. Be worried. And that is a commandment to be worried. Now, how do you get worried? Ang sabi sa Biblia, be worried about nothing. Mag-alala kayo sa wala. Yun ang sinasabi doon. Meden merimnate. Be worried about nothing. Hindi mo maiwasan ang makaranas ng atake ng pag-aalala. Sino sa inyong hindi talaga nag-aalala? Siguro, wala na kayong alaala. Wala na kayong maalaala. Wala na kayo sa inyong isip. Wala na kayo sa inyong katinuan pag hindi na kayo nag-aalala. It is common for us to experience worry, right? Dahil yung katagang worry, kinuha din nyo sa katagang care. Kaya lang, pag sumobra yung iyong care o concern, malasakit mo, yun ang nagiging worry. At itong pag-alala, kaya sinabing mag-alala ka sa wala dahil yung inaalala mo, pinag-aalalahanan mo, ay hindi pa naman nangyayari. Di ba? What you worried about has not yet come to pass. Hindi pa nangyayari. At doon sa hindi nangyayari, itinutuon natin na matindi ang ating isip at enerhiya. Pinipilit nating resolbahin yung hindi pa nangyayari. Kaya ang tawag doon ay katangahan. Ba hindi ba? It is foolishness. To control something in your hands on things that have not come yet. Worry is just the way of shaping the future na ayaw nating mangyari yung hindi maganda, kaya gusto nating anyuan ang bukas ngayon. That is worry. You shape what has not yet come. Hindi na nga natin alam kung yung bukas darating pa eh. Bakit? Eh baka pagtulog mo mamaya hindi ka na magising eh. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sufficient for the day is the evil thereof. That is foolishness. Kaya ang sabi ng Biblia, be worried for nothing, mag-alala ka sa wala, nang ibig sabihin, hindi mo naman dapat alalahanin yon dahil hindi pa naman nangyayari. Nag-aalala kang baka mamatay. Miski mo ba hindi ka nag-aalala, kung mamamatay, di patay. Ganun lang yun eh.
Bakit mapipigil mo ba ang kamatayan kung ikay nakalista na? The thing is, we spend too much our mind, our time, our energy on trying to shape the future. This is foolishness. So what the Bible says is, you worry for nothing. Mag-alala ka sa wala. It's a way of saying, hindi naman yan totoo eh. Nasa isip mo lang yan. Tapos pinipilit mong pigiling huwag mangyari. Anong epekto niyan sa atin? Stress. Kapag ang tao ay nasa stress, ang sabi ng mga doktor, 4 hanggang 6 na oras, bagsak ang immune system. 40 to 60%. To the utmost, 60%. Ano ba yung immune system mo? Yun ang panlaban mo sa mikrobyo. Kapag bagsak ang immune system mo, maatake ka ng sakit. Lalaglag ang katawan mo sa sakit. That's the effect of worrying. Alin ba yung immune system? Yung immune system po ninyo, ayan ay isang sistema nagsisimula sa maliit na bituka, small intestine. Nandun po ang simula ng immune system. Gumagala sa ilalim ng buong katawan. Nandun po yon sa pagitan ng skin. Sa ilalim ng skin, nandun lang yon. At yan po ang kumukolekta ng mga dumi sa katawan. Kaya yun yung pagka nagpapamasahe kayo, nagpapareflex, pagpindot nung yung parte ng katawan na masakit, napapadighay kayo. Sabi niya, may lumalabas. Hindi ko alam kung ano explanation sa science. No, sabi natin, masamang hangin. Sabi ng iba, mataas ang acidity. Ganun na nangyayari pag bumabagsak ang ating sistema. Worry is making our mind dwell in difficulty or troubles. It makes us anxious and uncertain over actual or potential problems. Yan ang sabi ni Webster. Paul was saying, worry on not even one, on things that do not exist at all, thereby making us, or telling us, worry not at all. Hindi pa naman nangyayari. Hindi naman totoo. Madali lang naman yung pangontra doon. Di ko nangyayari, so be it. Ma? Ay, common sa atin yung nagugulumihanan tayo. Di ba? Nagpapanik tayo pag mayroong nangyayari hindi maganda. Nung si Pastor Bed ay umihi ng dugo, medyo nataranta yung mga kasama ko. Sabi ko sa kanila, relax lang kayo. Romans 8:28-29. Lahat ng bagay na nangyayari ay sa ikabubuti niya. Nothing to worry. Okay na, kailangan matutunan natin kung paano mag-handle ng senaryo para hindi tayo natataranta. Kailangan matanggap yung reality na hindi mo naman hawak ang buhay mo at hindi mo rin hawak ang buhay ng iba. Kung nawawala, di wala. Pero meron pang kontra dyan sa worry na yan. Sabi ni Paul, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God.
And the peace of God that surpasses all human understanding will keep your hearts and mind in Christ Jesus. So, anong sinabi? Prayer. Ang sabi ng isang quotation, why worry when you can pray? Ang sagot naman ng iba, why pray when you can worry? Pag sinabing prayer, galing po ito sa katagang tefillah, mula sa Hebreyong tefillah, sa salitang palal, sa Greek ay prosyuke, ang ibig sabihin ay prayer. Sa Hebrew ay palal. Yan ang maganda doon, yung palal. Yung P, ang sinasabi, bibig, ang ginagamit mo sa pagsasalita. Yung L ay kamay, dalawang kamay na nakataas, kaya palal. Yun ang picture noong prayer. Kayo yung nagsasalita at nakataas ang inyong dalawang kamay, anong ibig sabihin nun? Ayan, meron na po. Imagine ninyo, kayo nagsasalita, nakataas ang dalawang kamay sa Diyos. Anong ibig sabihin? Merong surrender. Ano pa? Ha? May tiwala. O sino pang gusto sumagot? Tingnan natin, klase muna tayo. Ate Nancy? Ha? Antena. Magkakaroon ng antena. Nagko-connect. So, ibig sabihin, connection. So, you connect with God by raising your hands and speaking with your mouth. Pag kayo'y tumataas ang kamay, ano pang ginagawa niyo sa pagtaas ng kamay? Ha? Kumukuha ng atensyon. Diba? Sa classroom, pagka hindi makataas ang kamay, hindi alam masagot. Sabi, yuko-yuko, hindi nakatingin. Pag alam naman, dalawang kamay pataas at masigla mukha. Kaya kayo, pag mga estudyante, para hindi mahalata ng teacher na hindi nyo alam, ngiti kayo, taas ang dalawang kamay. Para hindi kayo tawagin. Pag tinanong kayo kung ano sagot, sabihin nyo, naku, yun ang alam nyo yung sagot, ma'am, sabihin nyo sa akin, yun ang sagot. Ganun lang yung sagot doon. So you connect, you reach, you connect, you surrender. And of course, you speak to God entrusting everything to God. Okay? That is prayer. So prayer is your heart is speaking to God. Yung pagsasalita at saka yung pagtaas ng kamay, expression yon. Pero tandaan natin, sa Jewish mind, ang sentro ng pagsasalita at pagkilos ng kamay ay laging ang puso. The Jews, in their concept, talk with the heart and reaches or work with the hands. And they walk with the heart. Nagsasalita sila, gumagawa sila, lumalakad sila, na ang nagpapakilos ay ang puso. So pag sinabi nating prayer, it is your heart talking to God. Reaching Him and surrendering your cares upon Him. Yan sabi, casting all your cares on Him, for He cares for you. Yung mga pinagmamalasakitan ninyo na pag sobra ipag-alala, ating ilagak sa Kanya. That is prayer. We surrender
our heart and our heart's concern to the Lord. Kaya yung nakikita ko rito, dinisign talaga ng Diyos tayo na totally nakadepende sa Kanya. Yun, nagsimula yon doon sa katagang God created man lesser than gods. Ang translation lang ay angels. You made him little lower than angels. Psalms 5:8, pero ang nakasulat po doon ay you made man lesser than gods. Ang idea ay nilikha niya tayo na ang disenyo niya ay lubos na nakadepende sa Kanya. When we pray, God is pleased. Natutuwa ang Diyos sapagkat expression natin yon ng ating lubusang pagdidepende sa Kanya. At kung ginagawa natin yon, nagagawa natin yung ating attachment sa Kanya. Dahil yun din ang isa sa gusto ng Diyos mangyari. Laging nakadikit sa Kanya. When we cast our cares upon the Lord, we are humbling ourselves before God. Kaya sabi ng Biblia, humble yourselves therefore to God, that He may lift you up in due time. Sa prayer, kailangan nating sabihin, ako sa aking sarili ay walang magagawa. Hindi yung sasabihin natin, kayang-kaya ko yan. Dapat laging nakakonect tayo sa Panginoon. I can do all things through Christ who strengthens me. Yung iba pag tinanong, kaya mo ba yan? Ang sagot, sa biyaya ng Diyos. That is an expression of one's utter dependence on God. At yun ang ekspresyon na kinikilala natin ang ating pagiging kawalang kabuluhan sa Diyos except by His grace. Of my own self, I can do nothing, and I entrust everything to God. Yon ang sinasabi ng katagang prayer. It is your heart completely surrendering to the very heart of God. Tapos ang sabi rito, supplication, deesis, petition, begging. Yan ang sinasabi sa Greek word. Ito yung pamamanhik sa Diyos na meron tayong paghingi ng Kanyang habag at biyaya. Pwedeng gawin natin para sa sarili at pwede natin gawin para sa iba. Yung sasabihin natin, maawa ka po sa akin, maawa ka po sa Kanya. Pagka po ba kayo nananalangin para sa may sakit, ano bang sinasabi niyong prayer? Maawa ka po sa Kanya, pagalingin mo po siya. O sinasabing Panginoon, kuhanin mo na po siya. Sabi niyo, into your hands, I commend His Spirit. Unless the Lord tells you to do so. Okay? Lalo na pag nagmi-ministeryo kayo doon sa mamamatay na. Pag sinabi ng Diyos sa inyo na, hendag mo na yan sa akin. Yung katagang mercy ay kadalasang ang paliwanag sa atin, sa diwa natin ay kahabagan. Yung hinihingi natin ang pagpipigil ng Diyos sa Kanyang galit. At pagkatapos hihingi natin ang Kanyang biyaya, yung Kanyang pagpapala. Kaya laging sinasabi natin yung mercy at saka yung grace.
Yun ang panalangin ni David. Mas tingnan natin sa medyo pananaw ng Hebreo. Ang sabi ni David, pagkatapos niyang marinig yung sawata ni Nathan na dahil sa kinuha niya si Batseba at ipinapatay si Uriah, sa kanyang pagkakasalang yon ay sinaway siya ni Prophet Nathan. At alam niyo na siguro istorya. Nung sabihin ni Nathan kay David na ikaw yun Ikaw yung mayaman na kinuha yung tupa ng mahirap at siyang pinatay at inihanda sa handaan. Ikaw yon. Ang sabi ni David, pagkatapos masawatan ni Nathan, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Aking sariling translation to, you may agree or disagree. In his prayer of repentance after Jonathan had rebuked David for his sin of taking Bathsheba and causing the death of her husband Uriah, David said to God, according to your loving kindness, Kesed, which means love reaching to restore me, have mercy on me, Kanan, which means restore my life with your life, according to your tender mercy, Rakam, the love flowing from the depth of your heart, blot out my transgressions. Yon yung panalangin ni David. Umapila siya mismo sa puso ng Diyos. At hindi lang siya umapila sa puso ng Diyos, inapilan niya yung kaibuturan ng puso ng Diyos. Kung saan sisimulang dumaloy ang kanyang pagmamahal na tinatawag na rakam. At kapag ito'y umaabot sa iyo, tinatawag itong kesed. Na ang ginagawa noon ay inaabot ka, nililinis ka, at ibinabalik ka sa Kanya upang buuin kang muli. Ang kasama ng panalangin na ito ni David ay, restore to me the joy of your salvation and purify my soul within. Hindi umapila si David sa justice ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay may dalawang katangian. Ang isa ay tinatawag na the tender side of God, the soft side of God. Ito yung love, grace, mercy, goodness, and kindness. At meron din siyang tinatawag na the hardness of God. Ito yung holiness, righteousness, justice of God. Ang Diyos po'y balance. Lahat ng katangiang ito ay nasa Kanya, inuri ng mga theologians, Jewish theologians na the softness and the hardness of God. Bakit hindi siya doon umapila sa hardness ng Diyos? Tanungin ko kayo, sino ba sa inyong gustong magarote pagkatapos magkasala? Sino sa inyong gustong maparusahan ng katakot-takot pagkatapos magkasala? Wala, di ba? Hanggat maaari, ayaw nating maparusahan. Ay makita nyo yung mga kriminal sa kulungan. Hanggat makakatakas, gagawa ng paraan Meron na siyang pagdurusa, pero ay niyang maranasan yung kamatayan kung ito ang kaparusahan. Lubos na kaparusahan. There is judgment and there is punishment. Ay nagmumula ito sa holiness, righteousness, justice, and fairness of God.
Ang inapilan niya ni David yung softness ng Panginoon. According to your rakam. According to the love that is coming from the depth of your heart. Have mercy on me. Reach me, forgive me, and restore me. When you supplicate, you ask for that. For the soft side of God. Tapos ang sabi niya, and you do this with thanksgiving. With thanksgiving, present your request to God. At ang sinasabi rito, let us pray and supplicate with thanksgiving. Expression ng thankful word sa Diyos, na expression din ng ating puso. Why give thanks? That is the way of expressing gratitude or the gratefulness of our heart to God. We are grateful to God. At kung tayo may pasasalamat, alam natin na may tugon ng Diyos. It builds our faith with the assurance of answers from God. Tutugon ng Diyos, maniwala kayo. Kung sabi sa iyo, hindi, ay di yun ang tugon ng Diyos. Dahil hindi yan ang mabuti para sa iyo. Kung sabi sa iyo ng Diyos ay yes, tumugon ng Diyos ng yes sa iyo. Kung sabi sa iyo ay wait, abay di, huwag kang magmadali. May sariling panahon ang Diyos. It is a thanksgiving or giving thanks is a declaration, an affirmation of our faith in the sovereignty of God who makes all things work for our good, and that is growing in the maturity of Christ-likeness. Lahat ng bagay, mabuti at masama na darating sa atin ay sa ikabubuti natin. Tinanong niyo ba kung bakit kailangan ng Kristiyano ang tribulasyon? Sino sa inyo ang gusto ng tribulasyon? Taas ang kamay. Sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Nakasulat yun sa Biblia. Di ba? Sa Matthew 24, maliwanag yung verse 8. These are the beginning of birth pains. Pagkatapos sa verse 9, ang sabi, you will have tribulation. Oh, whether you pray for it or not, ang sabi ng Panginoong Jesus, in this world, you will have tribulation. Are you praying for tribulation? Whether you pray for it or not, comes. Why? Why did God allow these things to happen? These tribulation experiences or events. Sabi nung iba, hindi pahihintulutan ng Diyos na mapahamak ang mga Kristiyano. Kaya kukuhanin na sila bago tribulasyon. Ay, ang tanong ko, bakit yung mga alagad? Paano sila pinatay? Yung 12, martyred lahat yun eh. Si Stephen, hindi pa nga napapatay 12, pinatay na ng mga Hudyo eh. Oh. Nung maghari si Nero, ganong ginawa niya? Pagpatay sa mga Kristiyano sa Roma. Nung magkaroon ng Reformation, gaano karaming Kristiyano ang pinatay ng Inquisition ng Roman Catholic Church? That is history. Ngayon, gaano karaming Kristiyano na ang pinatay sa Kenya? 16,000. At ang pagpatay sa kanila ay chop-chop.
Maka yung nabibili niyong bulaloy. Galing sa Kenya, hindi niyo alam. Lahat ng communist, Muslim countries na nando ng jihadism, gano'n nakarami ang Kristiyanong namamatay. Sa Amerika, lately, di ba? Sabi natin, democratic country ito. Pinatay dahil sa pangangaral. Masyadong bold mangaral ito eh. Is that not tribulation? Dahil yung word na tribulation, kasunod doon, you will be hated, you will be killed. You will suffer in the hands of the persecutors. That is tribulation. Matthew 24, starting from verse 9. Basahin niyo yung mga events na mangyayari na nasa kapaloob sa katagang tribulation. Sana nga lang mag-rapture na. Nasa tribulation period na nga eh. Wala pa yung rapture eh. At pagpasok ng Antikristo sa templo na itatayo ng mga Hudyo, ano sabi ng Biblia? Matthew 24, verse 15, when you see the desecration of desolation, that is the corruption of the temple by the Antichrist. Ano sabi? Verse 21, then there will be great tribulation. O pagpasok ng Antichrist ng false Messiah sa templo ng mga Hudyo na itatayo, there will be great tribulation. Matthew 24, verse 21. Kasunod po yun nung verse 15. When you see, then there will be. Pag sa English ay correlative yun. Magkaugnay. Ang tingin ng iba dyan, tama rin naman, consequential. When this happens, then there will be. Karugtong eh. You cannot read those verses separately. They are joined together in the text. Anong sabi? Then there will be great tribulation. Ang tanong ay bakit kailangan natin? Sabi natin Romans 8:28-29. That will be for the purification of the church and the perfecting of the love for Christ. Hindi pa man ito nangyayari. Kinakailangan nire-ready natin ang ating isip at puso sa anuman ang pwedeng mangyari. Para hindi tayo nagugulumihanan. Meron tayong papel sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at kaisipan, anuman ang senaryo. Anything could happen anytime. Hindi natin hawak ang mga pangyayari. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ingang ayaw mo na magkasakit, nagkakasakit ka pa eh. Di ba? Sino po sa inyo hindi nakaranas magkasakit? Wala. At pag yung sakit ay matinding dumating sa isip ninyo, sinundan nyo na sinundan, nako, magugulumihanan ng inyong isip at puso. Ako'y sa totoo lang, pag nagpapadoktor, ay tama rin naman ang sinasabi ng doktor. Hindi ko naman sinasabing mali. Pero sasabihin sa iyo, ganito. Pag hindi mo ito ginawa, ganito mangyayari sa iyo, ganito mangyayari sa iyo, ganito pa mangyayari sa iyo, mamamatay ka. Laging ganon ang konklusyon. Nagpa-check up ako sa isang kaibigan kong doktor. Sabi niya, yung pagtaas ng BP mo,
At yung problema ng kidney, kinakailangan na titreat lahat yan. Tama naman. Pag ganitong ginawa mo, pag kinakailangan gawin ng lahat ng ito sa iyo, gagamutin ang cholesterol mo, gagamutin yung ugat mo, gagamutin yung kidney mo, iinom ka ng ganitong gamot, ganitong gamot, ganitong gamot. Ako nga, sabi niya, 13 gamot yung iniinom ko eh. Kumisa nga, nakakalimutan ko pa inumin na iba eh. Sabi ko kay Mrs. tayo na. Sabi ko, bakit? Mamamatay ako sa nervous dito sa doktor na ito. Siya nga kako eh. Tinamaan ng gamot niya. Nakakalimutan ng inumin yung kanyang gamot. Di may depresya na. Dapat uminom ng gamot sa pagkahuli. Simula nun di ako bumalik doon. No? Naghanap ako ng pwedeng makausap na maayos-ayos. Alam niyo eh, ang kidney ko, ang isa ay 5% ang buhay, ang isa ay 70. At kung iisipin ko yon, makakapag-alala. Normal pala sa kidney pag umiidad ka, talagang nagdi-decline yung function. Sabi ko, abay, 75%, pasado pa ako. Ano yung pag-aalala ko doon sa 75%? Kung sa school, pasang-awa. Ay, natural lang yun. Nabubuhay na ako sa awa ng Diyos. 70 na naman ako. Magse-71 ako. Ay, hindi naman siguro na ako magpapaabot dito na 140 years old. Sino po sa inyong gustong abutin ng 140 years old dito sa mundo? Pina-check up ako ni Mrs. Binigyan din ako ng gamot. Ang gamot ko yung isang pang umaga at isang pang hapon eh. Nako, sa totoo lang ha. Ay yung side effect ay talagang matindi. Laging nananakit ang likod ko. I sought for a different solution. Nawala po yung, nag-diminish yung pananakit. Kaya sabi ko, ang atake ng kaaway ay ito, stress eh. Yung pagmasakit ng katawan mo, ano na maglalaro sa isip mo. At ako sa sarili ko, that is stressful for me. Pero kinakailangang matutunan ko kung paano ito i-overcome. Ito yung Biblia. In all prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sabi ng isang propeta, isang kapatid natin, sabi ng Panginoon, siya ang lumikha ng buhay mo, siya may hawak ng buhay mo, siya nakakaalam sa iyo, alam niya ang gagawin sa iyo, mabuti at masama para sa iyo. And that was very encouraging for me. Now, kaya, pag dumarating yung stress sa atin, things that make us worry and even fear, we should know how to counteract. Sa akin, itong Romans 8:28-29, ito'y malaking blessing sa akin talaga. Itong talata na ito. Pag hindi maganda nangyayari, Romans 8:28-29 pa rin. Tingnan mo kung ano yung maganda na ginagawa ng Diyos sa'yo. Lagi yun ang sinasabi ko. Kapag yung iba'y humihingi ng payo, Pastor, ganito, ganito, ganito. Ako'y nasaktan sa kapatid na gano'n, hindi maganda sinalita sa akin. Ay galit ako sa kanya. Sabi ko, tinan mo kung ano yung maganda na ginagawa ng Diyos sa iyo. Inaalis yung pagiging magagalitin mo. Yun ang maganda. Kaya kung ano yung hindi ka igi-igi sa iyo, yung laging darating sa iyo. Para makita mo na, ito pala problema ko. Romans 8:28-29. Alam niyo yung nakakagalit, nakaka-stress din yun eh.
Di ba? Kailangan matutunan natin ang manalangin sa Diyos na may pasasalamat. Prayer and supplication with thanksgiving. In doing this, why give thanks? It affirms to us the assurance that God is in perfect control of everything that transpires in life. Nothing happens by chance, but as God permits, He allows and wills for His good purpose, and that good purpose is our good, to grow into the maturity of Christ-likeness. Tingnan man ninyo ang Panginoong Yesus. Tinadyakan, hinataw, sinampal, etc. Kung anong pinagagawa. Nakita ba niyo nagreklamo sa Diyos? Nakita ba niyo nagalit doon sa mga nagpahirap at pumatay sa Kanya? Papatay sa Kanya? Nakita niya? Ano sabi ng Panginoon? Ha? Tawarin na po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ay tayo, sabi natin, Panginoon, alam naman nila kanilang ginagawa eh. Sabi niya, into your hands, I commend my spirit. He entrusted to the Father everything. Hindi madaling matutunan ang ganon. Pero ang sabi ng Biblia, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun ang tingnan natin, yung katagang peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, peace. Sabihin mo nga sa kaaway mo, peace. Lapitan nyo nga yung kaaway nyo, sabihin nyo, peace. Sino ba kang kaaway ko? Di asawa mo, katabi mo. Sa Greek ay irene. Sa Hebrew ay shalom. From the word shalom, meaning safe. Maganda yung sa Aramaic ay shalem. It means complete and submission. Actually, yung tatlong consonant niyan, yung shin, para ho yung W pagka sinulat eh. Pero ang pronounce ay SH. Shin, lamed, letter L, at saka M, shalom. Yun ang common letters. Ganun ho nasulat yung Biblia. At ang unang pagkasulat niyan ay actually pictures, nilagyan lang ng, inadapt lang nila yung Aramaic letters. Eh yung meanings na andoon sa bawat picture, pag pinagsama-sama yung mga pictures, nakakabuo ng word. Yun yung kataga natin titingnan, yung shalom. Yung shin, SH, ganito po yon. Ganyan ninyo ang ngipin nyo. Yan. Saan nyo ginagamit ang ngipin? Ayan. Pagkagat sa asawa ko minsan, pagka gusto mong kagatin. Si Timirna, ganyan yata ang ginagawa. Ayan pala si Tita Nets. Welcome back home. Saan gamit ang tit? Pagdurog ng pagkain. Kaya ang meaning niyan sa Hudyo ay consume, complete. Okay. So tandaan natin yung word na consume at saka complete. Pagkatapos, yung letter L, galing po yan sa yung staff. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Ha? Yung tungkod ng mga pastol, mataas po yon. Ang atin hanggang dito lang. Ginagamit yun ng bagyan na makalakad. Sa kanila, matangkad, mahaba yon.
Ginagamit nila yung pandepensa laban sa mga wolves na sumisira, pumapatay sa mga ships na alagaan ng mga pastol. Ginagamit din nila yung pangkawing sa mga nagwawalan tupa. Pag sinabing staff, ang tawag po doon ay lamed, letter L. Simbolo po yon ng authority. At meron pa yung isang kasamang letter, yung bob, na ang ibig sabihin ay peg. Yung ginagamit sa tent para patibayin, yung tulos na pinagtatalian ng tali na nasa dulo ng tent. Kasi kung wala noon, babagsak yun. Hindi yun pala ma-stretch eh. So yun ang peg, yung tulos. At yun po ay nilagyan ng tuldok sa ibabaw, kaya naging shalom. Ibawel po yun. Yung letter M, ibig sabihin ay mamam, water, chaos, at saka ibig din sabihin ay heart. Kaya pag sinabing shalom, meron yung actually 4 na letters, originally 3 yan. Ginawang 4, nilagyan ng vowel, shalom, nilagyan yung bob. Ang sinasabi ay complete submission to God's authority. Makes the heart completely firm and steadfast. So pag sinabing shalom, kapayapaan, ginagawa ng Diyos na matibay, matatag ang ating puso kapag ganap tayong nagpapasakop sa puso ng Diyos. Doon mo makukuha yung peace. When your heart is completely surrendered to God. Yun ang ibig sabihin ng peace. The Jewish words have the objects, the action, and the purpose. So ang sinasabi ritong action ay complete surrender to God. That is the word peace. Sa Western mind, nagkakaroon ng tranquility, serenity. Yun ang ating tingin sa peace. Wala na namang mali, tama rin. Pero sa isang Kristiyano, yung ganong kapayapaan ay bunga lamang ng puso na ganap na ipinasailalim sa otoridad at sa puso mismo ng Diyos. That is how you receive the peace of God. That is how you receive, you have peace with God. Hindi ka nagiging kaaway ng Diyos kung ikaw ay ganap na magpapasakop sa Kanya, sumusuko sa Kanya. At yun din ang paraan upang patuloy mo rin ganap na maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Bago natin ipaliwanag yung peace with God and peace of God. Parehong galing sa Diyos. Yung peace with God, yun yung hindi ka nakaaway, ka-vibes ka ng Diyos. Yung peace of God, yun yung kapayapaan na nasa puso mo. Bunga ng ganap na pagpapasakop ng puso mo sa puso ng Diyos. That is the word peace. Pag bumati ka sa kapatid mo ng peace, ang ibig sabihin noon, ikaw kapatid, ganap kang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kung wala yon, wala rin ang peace. It is our heart's complete submission to God that keep our hearts and mind is steadfast and immovable from Christ, no matter what circumstance
of life we may be in. That is peace. This is how we rest in peace and how we receive peace from God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yan ang mahalaga. Hindi ka mawala sa Diyos. God's purpose is not just for the peace of our mind and heart, but for our mind and heart to remain steadfast and immovable from Christ. Sabi ng Panginoon, He is not willing that any should perish. Tapos ang prayer niya para sa mga alagad, na wala isa man sa mga ito ang mapahamak. Complete submission is complete peace. Are you at peace with God? Having peace with God? Are you having peace of God? The word shalom is from the word shalem also. Magkakonect po yung dalawa. Hindi magkahiwalay. Lagi magkasama. Shalom, shalem. Shalem is complete and submission. It is through shalem that we have shalom. When Jesus said, "It is finished," He was saying He has completed His submission to the Father. And through that submission, He accomplished complete redemption. In much the same way for Christian security and living. Our submission to God has to be always complete. Kinumpleto ng Panginoong Hesus ang kanyang pagpapasakop sa Ama upang gawin ang ganap na katubusan. Sa ating karanasan ng kaligtasan na sinasabing tiyak na kaligtasan, merong hamon. Kailangan ding manatili doon sa kumpletong pagpapasailalim, pagpapasakop sa Diyos. That is the challenge of keeping yourself in His complete salvation. From beginning to end, it has to be complete submission. Yung commitment nyo kahapon ay kahapon. Yung submission nyo kahapon ay kahapon. Pero yung complete submission nyo ngayon ay ngayon. At yung complete submission nyo bukas ay bukas. I hope I'm getting across. Naintindihan nyo ako. What if you cease to submit completely yourself to God? Jesus gave His complete
submission to the Father from beginning to end, from incarnation to crucifixion. There was a complete submission of Christ to the Father. And through that, He accomplished complete redemption. In much the same way, His challenge is complete submission. From beginning to end. With that complete submission is complete peace. The word shalom cannot be separated from the word shalem. Complete submission, complete peace. Let us pray. Kung meron po tayong inilalaban sa Diyos na ayaw nating isuko, hindi natin maranasan niyang ganap na kapayapaan. It's time to yield. It is not enough to have Jesus as your Savior. He is your Lord. Some of you have been so disturbed with things that you care for. Mga mahal nyo sa buhay, mga alalahanin nyo sa buhay, why don't you entrust them to the Lord? Things that you care about, people whom you care for, sickness, or whatever that troubles your heart. Entrust them to the Lord. Surrender. And surrender your life to Him. Your fears and your worries, your past, things that keep coming back, that troubles your mind and your heart. The hands of the Lord are open wide for you. Nakikinig siya. Handa niyang tanggapin
ang lahat ng bagay na idinudulog nyo sa Kanya. He said, "My peace I give unto you. Not as the world gives peace, give I unto you." Do not fight against God. Just learn to surrender everything. Cast your cares upon the Lord, for He's caring for you. He's listening to every beat of your heart. Hindi mo kayang hubugin ang buhay ng iba, hindi mo kayang hawakan. Hindi mo kayang anyuin ang bukas sa buhay mo. No, you cannot. Cast all your cares on Him, for He cares for you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live, my peace I give unto you. Nais ko pong anyayahan si Ate B para sa kanyang testimony. Paano nyo naranasan na magkaroon ng kapayapaan nagmumula sa Diyos? Ito po ay hindi nagsasasalita mula hindi ito makwento. Kahit ito'y madaldal, hindi ito makwento sa kanyang naranasan. Ate B, let your experience be a blessing to others. Hindi ko po alam na biglaan akong tatawagin ni Pastor, pero habang kinakanta po yung awitin, parang may nagsasabi sa akin na i-share mo yung naranasan mong hindi maipaliwanag na kapayapaan na galing sa Panginoon. Actually po, ito ay nangyari matagal na panahon na po. At ito po ay testimony ko na rin po doon sa mga kababaihan nung kami po ay nagkaroon ng pagtitipon noong Sunday. So, nangyari po ito nung maliit pa po yung mga anak ko. 4 years old po sila. Ako po ay nagkaroon ng matinding battle sa depression. Wala pong nakakaalam kasi hindi po, kagaya nga po ng sabi ni Pastor, hindi po ako makwentong tao.
At instead po na ito po ay ikinukwento ko sa iba, sinasabi ko po ito sa Panginoon. Dahil pag tinitingnan ko po yung mga naranasan ko, bagamat siya po ay mabigat sa pakiramdam, pero nakikita ko po yung kakaibang pagkilos na ginagawa ng Diyos. Mas malalim po siya dun sa inaasahan ko dahil napakarami ko pong nakitang mga pangyayari sa buhay ko na talagang kumikilos po yung Panginoon na hindi ko maipaliwanag sa ibang pamamaraan po talaga. So after po noon, maituloy ko yung kwento. 4 years old po yung mga anak ko noon. Nagkasakit po sila. And after po noon, inatake po ako ng kaaway. Nagkaroon po ng matinding battle sa mind ko na hindi ko maintindihan. Paano po ako makakalabas dito? Paano po ako makakalaya? Palagi rin po akong nananalangin na Panginoon, bakit ako umabot sa ganito? Ano ba yung naging pagkukulang? Ba't po ako umabot sa matinding battle sa isip ko? Hindi ko alam kung paano ko ito paglalabanan. Ako po ay na-admit, after po ma-admit yung mga anak ko kasi ang sakit po nila ay yung nahihirapan silang huminga every time na uubuhin. After po noon na nakalabas sila ng hospital, ako po yung na-admit. Ang diagnosis po sa akin ng doktor, kahit sa hospital ako nagtatrabaho, OA. Ang ibig sabihin po nila, overacting. So, ibig sabihin po noon, physically, wala po akong sakit. Ang nagiging problema ko po ay yung battle sa mind ko, paano ko po ito paglalabanan. Dumating po ako dun sa time na talagang 3 days and 2 nights po ako, hindi talaga ako pinatulog. Hindi talaga ako makakatulog. Hindi ko alam kung paano po ako matutulog. Gusto kong matulog pero hindi ko po makita yung paano matutulog. Gusto ko nang matulog. So, ang ginawa ng asawa ko, sinama niya po ako sa pagamutan. Nagpagamot po ako. At after po noon, may in-explain po siya sa akin na nagkaroon daw, mabuti po, salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi po ako umabot dun sa nawawalan na ako ng ulirat, nawala na po ako sa kawalan, hindi po ako umabot doon, kaya sobrang pasalamat ko sa Diyos. And then, binigyan niya po ako ng gamot na tumagal po ito ng matagal, dalawang gamot po yung binigay niya sa akin. Yung mga panahon na yun po, hindi alam ng mga kaopisina ko, ako po ay pumapasok. Normal po ang aking trabaho sa opisina. Siyempre po, meron din akong hinahawakan at may mga staff din po ako sa opisina. Hindi po nila alam na may pinagdadaanan po akong ganoong bagay. Hanggang isang araw po, nakita ko nung isang kaopisina ko, sabi niya, bakit ka nag-shaking? Parang gumaganon daw po yung katawan ko na hindi ko po naiintindihan. So, nung araw na yun po, parang sabi ko, Panginoon, hindi ako pwedeng manatili sa gamot. Hindi ako pwedeng manatili na palaging umiinom ng ganitong klase po ng gamot. So, nung araw na yun po, ako po'y pumasok sa aking room. Hindi po ako pumasok talaga. Pumasok po ako sa room, sa office, sa bahay. Nadurog po talaga yung puso ko. Dinurog ko sa harap ng Diyos. Humingi po ako ng tawad. Lahat ng pinanggalingan noon, lahat ng pag-aalala ko, lahat ng nasa puso ko, lahat ng nasa isip ko, talaga pong totally, sinurrender ko po ito kay God. At after po noon, maghapon po talaga ako hindi tumigil hanggat hindi ko nakikita yung kapayapaan na ninanais ng puso ko. Yung kapayapaan na hindi na ako iinom ng gamot kasi ayoko po maging dependent sa gamot. And then after po noon, nung medyo hapon na po, papagabi na,
nakareceive po ako ng mensahe sa Panginoon. Ang sabi niya po sa akin, draw near to me and I will draw near to you. So nakita ko, yun po yung susi, yung talagang kailangan totally surrender po talaga sa Panginoon yung puso. Para makita ko yung tunay na kapayapaan. The next day po, marami rin po akong, along doon po sa nangyari na yon, nakita ko rin po yung, nung ako po'y nakatulog, uminom po ako ng gamot, ito po bago pa yung nakita ko po yung, uminom po ako ng gamot, and then, nung nakatulog na po ako, salamat sa Panginoon, hindi ko po alam kung ito'y dahil sa nag-hallucinate ako, pero nakarating po talaga ako sa pintuan ng langit. Siya po ay punong-puno ng ginto. Sabi ko, nasa langit na ako, parang ayoko na nga bumaba. Kasi po, pintuan pa lang po yung narating ko, pero talaga pong napakaganda niya. Full of gold pa lang po siya. Sabi ko, Panginoon, nag-hallucinate kaya ako? Sabi ko, dahil doon sa ininom pong gamot, pero I'm sure kahit kasi nag-hallucinate o hindi, natutuwa po ako, nakarating ako sa pintuan ng langit. Hindi pa ako pinapapasok siguro ni Lord. Doon din po sa pananalangin ko, nadurog po yung puso ko at inilapit ko talaga sa Diyos. Binuksan ko talaga. At sinabi ko, hindi ko kaya, Panginoon. Talagang, wala ako talagang magagawa. Sa pintuan po namin, naamoy ko rin po yung damit ng Panginoon. Napakabaho niya talaga. Damit lang po yun. Alam ko, yun ang ini-impress ng Lord na laylayan pa lang yung naaamoy mo. Hindi pa talaga yung ng Panginoon siguro yun yung amoy. Kasi di po kayang i-explain talaga yung kanyang amoy. Walang ganong amoy dito sa mundong ito. Kakaiba po talaga. Napakabango po talaga. At kaya ako po nalalaman na doon lang yung amoy na yon. Pumupunta po ako sa kabilang side ng bedroom, yung ganong side. Wala naman doong amoy. Pero pagbabalik ko po doon sa yon, alam ko nandun yung Panginoon na naamoy ko po siya. And even doon sa mga ganong nangyari sa akin, nakita ko rin po yung paa ng Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, alam ko, kaya ako ito pinagdanasan, pero dahil ipapahayag mo pala ikaw sa akin, magpapakahayag ka sa aking buhay. Ganun po yung mga naranasan ko at sabi ko nga, kapag talaga tayo dumadaan sa mating depression, ang sabi ng iba, yung mga gamot ay makakatulong, pero hindi pa rin po talaga yun eh. Ibig sabihin po ba noon, mabubuhay na ako sa gamot na magiging dependent na ako? Hindi po talaga. Kapag totally po, yung buhay natin, yung puso natin talaga, nadurog, durog na durog. Talaga pong yung Panginoon ay gagawa. At until now po, after nung 4 years, nung ilang taon na po siyang nangyari, hindi ko na ma-compute. Until now, pinalaya po ako ng Panginoon. Yung gamot po, kapag iniinom ko, ginaganyan ko po sa kamay ko. Sabi ko, Panginoon, isa lang yung, dalawa po yun eh. Isa na lang po yung iinumin ko. Tulungan mo ako makatulog. Dahil wala naman po akong magagawa. Talagang sa'yo lang ako dependent. Sa'yo lang ako nakadepende. And then, inunom ko po yun, isang gamot. Nakakatulog po ako. The next day po, sabi ko, Panginoon, yung isang gamot, kalahati na lang yung iinumin ko. Alam ko, gagawa ka. Kalahati na lang po yung ininom ko. Tapos po, nakakatulog ulit ako. The next week po, 1/4 na lang. Sabi ko, Panginoon, 1/4 na lang to. Ito na lang po yung iinumin ko. Patutulugin mo ako dahil nasa piling mo ako. Tabihan mo ako sa aking pagtulog, kasama kita.
Ininom ko po yun. Maayos po ako nakakatulog at napakasarap ng tulog ko. The next week po, sabi ko, Panginoon, tutulog ako. Wala na akong iinumin. Sinusurrender ko sa iyo ang buhay ko, ang pagtulog ko, payapain mo po ako. At yun po yung naganap. Hanggang sa oras na ito po, ilang taon na po ang nakaraan. Marami po akong pinagdaanan sa buhay. Ako po'y na-diagnose ng may cancer na 2 bukol po sa aking vocal cords. At nung araw na yon na ako po ay kukuhanan na ng doktor, ang sabi ng doktor sa akin, wow, anong nangyari sa'yo? Nawala yung bukol mo. Sabi niya ganun. Salamat po sa Panginoon na talagang kung wala ang Panginoon, hindi ko rin po alam kung saan ako pupulutin. Ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang awa po talaga yung sa araw-araw ay aking kasama. Salamat po sa Panginoon. Ilang taon na po yun, pero talagang may complete healing pag may durog na puso sa Panginoon. Praise the Lord. Tingnan po ninyo yung gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. May hinihingi lang ang Panginoon. Ikaw mismo, complete surrender.